So, hello everyone. This is Aldrin FX. Today, um, mag-discuss ako ng concept of trading for beginners by Aldrin FX. And para to sa mga gusto rin kumita, mga beginners na gustong pasukin yung trading. And I will, today I will show you um, ano nga ba talaga yung trading and paano ba ito makakatulong sa inyo para maintindihan at maging malinaw sa inyo. Bakit nandito kami? Nandito tayo sa mundo ng trading at kumikita ng pera. So basically, uh, nag-search ako sa Google. So, puntahan natin ito. What is trading? Trading is buying and selling of financial assets like stocks, bonds, commodities, and currencies to make a profit. Ibig sabihin, parang sa palengke, diba? Yung sayote, 50 pesos dati. Binili mo na siya ng 50 pesos tapos naging 70. So, nag-make ka ng profit yan. Yan. Carrots, 100. Diba? Naging 140. 160. Tapos naging 200. Yung presyo ng buhay. Yung broccoli. So, yung itong mga sayote na to, yung carrots, broccoli, repolyo, kamatis, yan yung mga sinasabi niya doon na stocks. Halimbawa, ito stocks, yun yung magbabay ka ng shares. You take the ownership. Tapos, you own stocks. You own a share of the stocks. Halimbawa, yung Jollibee. Bumili ka sa kanya. Kasi may mga broker yan. Tapos, uh, yan, stocks. You own a share. Yung bonds, yung sa gobyerno, yung commodities, kagaya ng uh, corn, uh, as yung mga currencies, yung forex market, yung dollar, yung, di ba, may dollar ka. O kung OFW ka, may dollar ka, tapos in-exchange mo into peso. That is called currencies. Ayan. So, ano ba yung mga tinitrade? Yun, publicly traded companies. Ibig sabihin, si Jollibee, dito sa Pilipinas, si Jollibee, si Mega World, ah, basta marami. Ito yung mga blue chips company natin dito. Yung bonds, ito sa mga gobyerno, yung pautang, yung pinapautang, binibigay mo yung pera mo, i-invest nila, papautang nila, tapos pagbalik sa'yo, may interest. Yung forex naman, ayan, like US, Euro, USD, yung sinabi ko kanina, na kung may dollar ka, kasi in-exchange mo into euro, so uh, that is called currencies. Commodities, raw material as oil, gold, tapos agricultural products, yun yung commodities. Uh, ito yung futures or options. And wala pa ako masyadong idea dyan sa futures and options. Dito muna tayo. And tulad yan ng sabi ko sa inyo, parang ano yan eh, parang dito sa Pilipinas, parang bumibili ka na sa palengke. Tapos binili mo siya 50 tapos na 70. Ngayon, yan yung concept ng trading. So, ayan. Mahirap siyang intindihin. Pero, ganun na siya. Ipapakita ko mismo yung ibig kong sabihin para hindi lang tayo nangangapatas, nag-google lang tayo. Ipapakita ko mismo dito sa chart kung paano ba tayo nagbabayad sa dito. So, ito, nandito tayo sa Euro USD. And, okay. So, ito,
meron akong, itong nakikita nyo, example natin na linya lang yan. Lagyan natin linya. Alam nyo naman yung linya, di ba? Sabihin natin na ito, itong linya na to, yan, sa baba, 2 pesos yan, 2 pesos. Tapos, umakyat yan sa 10 pesos. Itong linya na to, umakyat siya ng 10 pesos. So, ito yan. Ganyan. So, ang ganda, di ba? From 2 pesos, tapos nabili mo siya ng 10 pesos. Di ba? Paldo ka. Paldo. So, 2 pesos, tapos naging 10 pesos. Ganun ang trading. Di ba? Ngayon, ang question mo, ganun lang ba kalad? Itong linya na to. Ano tong mga, yung nakita nyo kanina? Yung candlestick. Yan. Meron kasing different kind of chart. Ang tawag kasi dito is chart. So, ito, ginagamit namin yung chart para sa technical analysis. Para makita natin kung saan yung direction ng trend. Kung magbe-break na ba siya, kung 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 pupunta na ba siya sa 10 o hindi. From 2 pesos to 10. So maraming klase ng chart. Bar chart, yan. Depende sa visualize mo. Kung saan ka masanay. Sa bar chart, ganyan. Sa candlestick, yan. Ang tawag dito is candlestick. Hollow candles. Ayan. Ganyan yung style niya. Again, para masanay lang yung mata mo kung ano yung fit sa'yo, kung ano yung sanay kang makita yung price. Pwede naman line, di ba? Pwede naman line with markers. Ayan, di ba? Step in the line. Pwedeng ganun. Pero, mostly kasi ng professional traders, ang ginagamit nila is candlestick talaga. Kasi, sa candlestick, meron tatlong klase yan. Yung candlestick. Ayan. So, ang candlestick is my body, which is green and red. Wicks or shadows. So, yan yung wick is yung sabi natin, yung upper wick is yung high of the day and low of the day. Yan. Tignan pa natin sa image. Yan. So, may low, may high, may open, may low, and then high and close. So, tignan natin sa chart. Okay, kung ano ibig kong sabihin. Ito. Dito tayo. So, nasa 1 minute time frame tayo. Yan, time frame. I will cover this to other videos regarding the time frame. So, 1 minute tayo. Ito, kung nakikita nyo itong seconds na to. Yan. Every 1 minute, tapos natapos yung 1 minute na yun, magpo-form ulit siya ng panibagong candle. So, itong candle na to, yan. Candle na to, nag-open siya dito, nag-low. Kinuha niya yung high. And then, pagkatapos ng 33 seconds na yan, magpo-form siya ng bago.
So, magko-close na siya. Hinahanap niya yung close. Ayan. Pag green, bullish, ibig sabihin na akit yung presyo. Yung, yung pababa is, sorry, yung pababa is, ay yung red is pababa. Ibig sabihin, bearish. Tapos bullish pag makyat. So, ayun, nag-form na siya ulit ng panibagong. So, ang nangyari dito sa candle na to, ayan, open siya. Ayun, tignan niyo yung galaw. Open. Kinukuha niya yung low ng candle. Ayan. So, open dito. Open. Open. And then low. Ito low. Pag ganyan, tas wala siyang wick, ibig sabihin yan, wala siyang high. So, high at saka open. Bumababa pa siya. Napaka-powerful nitong candlestick nito kasi na makikita mo kung ano yung galaw ng presyo. So, ayan. Diba? Kagaya niya. Nag-form na uli siya ng panibagong candle. Another 50 seconds. So, ang nangyari dito is, nag-open siya, kinuha niya yung low, tapos kinuha niya yung high, nandito. Tapos nag-close siya dito. Nag-close siya dito. So, from 1 pesos, 1 pesos, ay from 10 pesos, bumagsak siya ng 2 pesos. Ayun lang. Ganyan lang ang trading. 'Di ba? Kung hindi mo pa maintindihan, i-search mo sa, ayan, ulit-ulitin mo lang tong video na to. Ito, ang tawag dito is price action. Actual mismo yung tinuturo ko sa'yo. Nandito tayo kaagad sa chart. Yan yung tinatawag na trading. Bakit kamo trading? Yung pinili ko pagkakitaan. Kasi, para sa akin, ang ang trading, nandito ka lang sa bahay, pwede mong gamitin yung cellphone mo, diba? Pwede mong, pwedeng gamitin. So, sorry. So, ayan, gumagamit ka ng cellphone lang, tapos gumagamit lang ako ng laptop kasi para mas madali siyang makita. And para malaki yung screen, nakikita mo yung mga galaw. Tapos, para mapadali yung pagre-read mo, pag-analysis mo. Kasi kung sa cellphone lang, mahirap. Hindi naman mahirap, pero siguro pag may pupuntahan ka, pwede naman to. Pero pag nandito ka lang sa bahay, pwede naman, pwede naman to. Or, pwede yan. Depende sa kung ano nag-work sa'yo. So, ayun, maraming, ayun lang basic concept ng trading. Basic concept of trading. Lagyan natin ng smile.
So, sa so lilinawin ko lang, um, yan yung basic ng trading, which is pinakita ko sa inyo, um, on the spot, yung price action doon sa actual na 1 minute trading. And ayan, yan yung lessons for today. Concept of trading. Huwag niyong kakalimutan yung candlestick, yung 2 pesos kanina, tapos naging 10 pesos. Ayan, ganun lang siya, kadali. Yung candlestick, yung low, high, open, low, high, at saka close. So, kung mas advance ka sa gusto mong mag-advance sa candlestick talaga, ito, pag-aralan mo ito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yan pa rin babagsak. Yan, kung gusto mong matuto talaga, pumunta ka sa 1 minute para makita mo yung galaw ng presyo. Magalaw siya. Diba? So, ayun lang. This is this is this is Aldrin FX, and sana marami kayong natutunan, and sana i-click mo yung like and subscribe button para updated ka sa video ko kung may bago akong upload. And if you have any question, just comment below and sasagutin ko yan. Thank you very much.